Kalooban ng Diyos. Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang. Di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di matitinag kailanman. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o maapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya sa mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturos ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa 3 araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan neto. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit neto. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan niya ang buong daigdig kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Kapag ako at ang aking mga salita ay kakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan, at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito, dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging maka-Diyos. Sa inyong pagiging maka-Diyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangian iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan.
Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.